at pinawawalang bisa ito dahil it was attended with grave abuse of discretion. Hi, Miss Marian. Okay. Ma'am Saide, don't worry, kakaumpisa lang po natin. So, yun. Normally, in a criminal case, mayroong jeopardy. So, hindi pwedeng i-appeal, hindi pwede ang motion for reconsideration on judgments of acquittal. Hindi mo pwedeng sabihin na, motion for recon. Hindi. Dahil na, what does jeopardy mean? The person has already been put in danger of losing their liberty, or in some cases, their life. And with the acquittal, tama na. Sinasabi ng hukuman, kailangan tundukan yan, lalong-lalo na in criminal cases. Ngayon, bakit dito walang double jeopardy? Kasi, ayon sa Korte Suprema, kapag yung desisyon ng hukom sa trial court ay attended with grave abuse of discretion, ito po ay walang bisa. At dahil walang bisa, hindi ito second trial. Kung hindi, ay ibig sabihin ay tumutuloy pa rin ang kaso sa regional trial court. Ibig sabihin, hindi pa tapos. And therefore, yung first jeopardy ay hindi pa buo. Next year I have a planning. Anong mangyayari ngayon? Babalik ang kaso sa regional trial court at para ikonsidera nung hukom yung ibang ebidensya. Kasi kaya sinasabi ng Court of Appeals na ang kaso, ang desisyon ay attended with grave abuse of discretion ay dahil ang ginamit lang ng hukom o ng judge ay yung recantation. Yung recantation, isa lang yon sa ebidensya. Kailangan ikonsidera ng hukom ang lahat ng ebidensya na iprinisinta. Kung hindi ako nagkakamali, naalala ko yung mga facts dito. Ang problema ng depensa ni Laila de Lima doon sa kanyang mga kaso sa regional trial court ay wala silang ebidensyang ipangsasalag sa prosecution. So, pagka ganon, ang prosecution lang ang nag-provide ng ebidensya. Hindi nag-provide ng ebidensya ang defense. The court will make a decision based only on the evidence presented. So, ang nagpresenta lang ay ang prosecution. Nag-file kasi sina Laila de Lima ng demurrer to evidence. Ibig sabihin, kini-question nila kung sapat yung ebidensya ng prosecution. Hindi ko sure kung ito yon kasi dalawa yung kaso eh. So, in this case, sinabi hindi. Ibig sabihin, dapat nagpresenta pa ng ebidensya yung defense. So, in this case, babalik sa trial. Kung tama yung iniisip ko, dalawa kasi nga yung kaso. Yung isang kaso, demurrer to evidence denied. Presenta sila ng ebidensya, pero inacquit. Doon sa isang kaso, dahil sa recantation, sinabi ng judge, ito na nga pala yan. Dahil sa recantation, nag-acquit na kagad si judge at sinabi niya, hindi enough yung ebidensya. So, anong ibig sabihin nito? Kapag pinawalang bisa yung acquittal, kailangan ikonsidera ng judge lahat ng ebidensya. Ipresenta niya lahat ng ebidensya. Or maaaring bigyan ng pagkakataon ang depensa na mag-provide ng additional evidence. No, it's not a mere error in judgment. It is a big error in judgment kasi this is
a judgment attended with grave abuse of discretion. It is not a misapplication of the law, but rather the failure of the judge to consider other evidence. What do you mean, chill lang daw sila? Chill. Uy, ayusin nyo naman yung spelling nyo. So, chill lang daw sila, attorney, kasi baliwala daw yung pagbawi dahil pinapaayos lang daw ng CA yung pagpapatigil ng kaso. Wala daw kulong yun. Yan ang pinapalabas nila sa X or Twitter. Kasi ang nakalagay sa decision ng Court of Appeals, remand to the trial court. Ngayon, pwede rin naman din konsiderahin ng judge na ito ay in the nature of a motion for reconsideration at magde-decide siya uli. This time, using other evidence. So that could go, it could go that way. Not exactly that way. Hindi yung baliwala. But hindi siya baliwala kasi vacated yung judgment eh. So, remanded to the trial court, either the judge will reconsider his decision on his own motu proprio and include in his decision the examination of other evidence. Wala pong disbarment case si Chel Jokno. Bakit mo niya sinasabing may disbarment case si Chel Jokno? Wala po siyang disbarment case. Doon sa kaso ng mga mangingisda sa Palawan, supposedly na nagrereklamo na sila daw po ay hindi nakakapaglayag at nakakapangisda at sila po ay nagkakaso sa national government. Binawi yung kaso, sabi nila hindi sila nag-authorize at hindi nila kinalalang abogado nila si Attorney Chel Jokno. Pinagalitan si Attorney Chel na admonish siya ng Supreme Court at sinabing wag nyo uling gagawin yan. Kasi inassume niya na siya yung abogado, hindi pa pala niya nami-meet yung kanyang mga kliyente o nakakausap. O kung nakausap man, hindi pa yung parang in-person or face-to-face. So, it can go either way, ha? Pwedeng itrato ng hukuman na on their own without need for the filing of motions, etc., or even the reception of additional evidence, ay sila po ay gagawa ng bagong desisyon. However, kung ako ang nasa panig ng prosecution, since the judgment of acquittal is vacated, kailangan bumalik sa kulungan ang nasa sakdal because the regional trial court retains jurisdiction over her person. So magkakaroon pa yan ng debate. Ang tingin ko malamang magfa-file ng motion for recon si Attorney De Lima at sasabihin niya na kung maaari, the Court of Appeals reconsider its decision. Kung hindi, maaari din siyang umakyat sa mas mataas na hukuman sa Supreme Court at ipavacate naman ang desisyon ng Court of Appeals. The other option is bumaba siya sa RTC at sabihin na hindi na dapat siya bumalik sa kulungan dahil nga this is simply has the same nature as a motion for reconsideration. O ayan, huwag pa ulit-ulit ha. Sinagot ko na yung tanong kung babalik ba siya sa kulungan. It can go either way. It can go either way. Pwedeng sabihin kung ako ang nasa prosecution, sasabihin ko, maliwanag yung decision ng Court of Appeals that the decision of acquittal is vacated. Void siya dahil it was attended with grave abuse of discretion. At dahil doon, hindi dapat siya
Since walang visa yung acquittal, the regional trial court retains jurisdiction over her person and therefore kailangan niyang bumalik sa kulungan. Hindi po nga yan bailable eh. So, pero maaaring i-bring up yan ni Attorney De Lima either with the Court of Appeals or with the Supreme Court or i-argue niya doon sa regional trial court. So, hindi pa natin, it's possible that she goes back to jail, but it is also possible na pag ang i-argue ng panig niya doon sa hukuman, sa baba, sa regional trial court, ay hindi na dapat siya bumalik sa kulungan. Yes, pwedeng mag-request ng inhibition ng dating judge. Pero dapat patunayan yung bias or whatever grounds gagamitin. I'm going to the home. Guys, huwag niyo namang sabihin, what about so and so? Explain nyo, ano yung tinatanong ninyo? Sabi ni Leonie, what about Kerwin? O what about him? Ano po ang tinatanong ninyo? Kahit na drugs po ang kaso niya, it will depend nga on the argument. Kaya nga sinabi ko, di ba, kung ako ang nasa prosecution, non-bailable yung kaso niya. And since the RTC retains jurisdiction over her person, dapat bumalik siya sa kulungan. Next. Bro, next year I have a planning. I'm going to the home, finish house, everything.